Sa magandang araw na naman sa inyong lahat mga ka-G-Lovers. Di ba, nagbabalik. So nakita nyo yung problema, kalahati hindi tumutunog. Yan, pag tinanggal natin, may tunog naman pala, kundi basag na basag yung tunog at napakahina. So wala talaga yan, no? So mamaya titingnan natin kung ba't ganito to. So tingnan natin kung mahirap o madali lang ba to. Basta mahina siya at basag yung tunog. Sana meron na naman kayong matutunan sa tutorial natin na to. So, intro muna. So, kung binuksan natin mga ka-G-Lovers, so, ito yung makikita natin. Yan. Una na muna natin gagawin, magtatap tayo dito. Tingnan nga natin kung saan ba yung problema, kung sa preamp o sa main amplifier. Oh, tinanggal ko pala yung USB, naka-play pa pala eh. Baka masira USB natin. Nang pag-tap natin, so na-confirm natin na sa amplifier yung problema, hindi sa preamp. Kasi dito pa lang, basag na yung tunog niya, napakahina na. So tara, tanggalin ko lang dito, tapos trace tayo. So ito, nakatanggal na siya. Nung tinignan natin, parang wala pa naman history siya ng repair. Yan, so parang company pa yung nag-repair, nagsolda nito. So wala pa siyang history ng repair. So una muna natin gagawin, syempre magbo-voltage check tayo. Yan muna ang kadalasan kong ginagawa. So para malaman ko kung saan ba yung problema, kasi pag good yung biasing nito, may problema lang yan dyan sa mga drive natin. So basag talaga. So check nga natin. Nung pag-check natin dito, wala. Almost 0 volts, wala. Wala. So wala rin. Hop, nag-off pa yung multimeter natin. Nakasambay kanina ko pa kasi yan nun. So dito wala din. Dito sa side na to, sa channel na to, meron siyang 0.3. Good, di ba? Nasa 0.3. Ito yung good na tumutunog. So ibig sabihin, dito sa bandan to, yung may problema. Dahil sa wala siyang voltage biasing, so ang una ko munang ginagawa dito, tinitingnan itong Zener diode muna. Kita nyo yung Zener diode, yan, may nakasulat yan dyan 27 volts, depende, meron 25 yan, meron din 30. So 27 nakalagay dito. So susukatin nga natin kung may makuha tayo ditong 27. Sa side na to, tig dalawa yan, left and right, dalawa dito, dalawa din doon sa kabila. Yan, 27 volts. Sana may masukat tayo. Yan, kung may masukat tayo sa drive, problema niyan. Yung mga 551, 5401, sa mga ganon. Pero tingnan natin kung may supply ba yung Zener diode. Naka-on yan mga ka-G-Lovers ha. Pag check natin dito, 27 volts negative, okay, diba? Good yan. So yung isang Zener diode, wala siyang voltage. Yan, wala siyang voltage, bad. So may problema yon. So dito sa kabilang channel, 27 volts at positive 27 volts, good. Dahil wala siyang 27 volts na isa dito sa may problema na channel, yan ang hahanapin natin, i-trace natin. So madali lang naman pag-trace dyan. I-ground ko lang muna tong test probe natin o test lead natin para madali pag-trace. Yan, para magsundot na lang tayo, para hindi na dalawang kamay yung gamitin natin, kahit isa lang. So basta naka-common ground na lang. Yan, tapos magsundot-sundot na lang tayo. So check muna natin kung gumagana yung common ground natin. Oh, naka-ground na nga. So ito yung kaninang good na 27 volts, negative 27. Yung positive 27 ang wala. Ito wala. Yan, wala, di ba? So ang mangyayari niyan, suyurin mo lang yung kung saan niya papunta. Yan, ito siya. May dinaanan siya dito ng resistor.
papunta yan dito 33K. Pag tinis natin, wala siyang voltahe. So ibig sabihin, sa ibang side siya may problema. Ito, wala siya diyan. Pag dumating dito, dadaan to ng 4.7K, pero ng 37 volts. So na-confirm na natin nasira yung 4.7K. Yan, itong side na to kasi hindi siya lumilipat yung voltahe. Yan o. Wala, di ba? So ang gagawin natin ay tatanggalin natin, papalitan natin yung 4.7K. Yan, alisin ko lang ha, tanggalin ko lang. Yan, 4.7K ito mga ka-G lovers. Yan. Yan, 4.7K. So, try natin palitan muna to. So, minsan pag tinis natin parang good yan. Pero pag nakakabit na dyan, pag may supply na, hindi na siya nag-working. So, meron ako dito. Yan. So, second hand na rin to. Pero okay to, 4.7 na to. So, kabit ko lang to mga ka-G lovers. Tapos, tingnan natin kung magkakaroon ng voltage na ba. So, wala pa tayong ginagalaw na ibang parts ha. Ito lang muna ang 4.7K na resistor. Kasi yun yung una natin na trace na may problema. So, hindi lumilipat yung voltahe. Kaya walang supply doon sa may sinner. So, may posibilidad na hindi nag-work na maigi itong 4.7K. Yan. So, tara, testingin natin. Siyempre, bago ko muna ito testingan, linisan ko muna. Alisin ko itong mga plugs muna yan. Tapos, linisan muna natin bago natin siya testingin. Yan. Alisan muna natin siya ng plugs. Yan. Tapos, power on natin. Testingin natin yung voltage. Nung pag-on natin, may napakinggan ba kayo na parang FM siya? Oh, may 26 volts na siya. Ibig sabihin, good na, di ba? Pag-on natin, bigla siyang parang may FM, parang may hissing o humming siya. So, kailangan maalis natin yon. So, tingnan natin yung voltage biasing kasi may 26 volts na siya, almost 27 volts. Meron na siyang 0.3, di ba? Good na. Saka yung audio niya, good na rin. Kaya lang ang problema natin naman, pag-on, meron siyang kakaibang tunog. Yun ang aalisin natin. So una muna natin gagawin, itong katabi ng 4.7K, 100 ohms yan, dalawa, palitan natin muna. Yan. Medyo may kalawang siya. Try natin siyang palitan muna. Tapos testingin natin ulit kung magkakaroon pa ba siya ng parang FM na yon, parang hissing, basta malakas siya. Tapos nawawala rin, tapos nagiging okay na. Kaya lang pangit yung ganon, pag una mong on, may tunog kang mariring ng ganon. So, palitan ko muna to ng 100 ohms. Bali, kukuha lang tayo ng 100 ohms. Bali dito mga ka-G lovers, naubusan pala ako ng 100 ohms na sakto. So, ang ginawa ko, nag-series na lang ako ng dalawang resistor. 68 yata yun, tapos 33 ohms. So, 68 ohms, tapos 33 ohms ang ginamit ko. So, tingnan nga natin. So, ito yun, oh. Nag-series tayo ng 68 ohms, saka 33 ohms. Para makuha natin yung 100 ohms.
So may sobra lang yan ng konti. Yan, series lang natin na naubusan kasi tayo ng saktong 100 ohms. So pwede naman yan mga ka-G-Lovers, as long parehas yung value nya o magkalapit yung value nya. So pag test natin nasa 102 ohms. So okay, good. So pwede natin tong ikabit. So ito pa, bali dalawa yung ipapalit natin na 100 ohms. So test pa rin natin. Okay, 102. Good. Yan, okay. Kabit lang natin to mga ka-G-Lovers. Siyempre bago ang lahat, tingnan natin ulit. Tapos linis-linis muna. So aalamin natin kung meron pa ba siyang parang FM o malakas na easing o humming. So tara, testing tayo ulit. Napakinggan nyo mga ka-G-Lovers, meron pa siya. So diba meron pa siya. Dahil meron pa siyang parang ganung FM na yon mga ka-G-Lovers. So next natin gagawin ay try natin ang palitan tong ceramic capacitor dito mga ka-G-Lovers. So papakita ko lang sa iyo itong dalawang ceramic na to. Yan, 101 yan, 101 nakalagay dito. So pwede natin siyang hang na lang or pwede natin palitan. So tutunog naman yan kahit nakahang yan. So, pero kung meron kang pampalit na 101 na ganito, so pwede nyo nang palitan. So, hang muna natin dahil wala pa tayong pampalit. So, testingin natin kung mawawala ba yung pag-on, nagkakaroon siya ng parang humming o parang may FM siya o hazing. So, hang ko lang muna siya mga ka-G-Lovers ha. So nakahang na siya mga ka-G-Lovers. So testingin nga natin kung mawawala na ba. So tara. Ayun yung sinasabi ko, nawala na siya. Oh, may audio na siya, di ba? Nawala na yung pag-on natin na parang FM o hazing o humming. Ulitin natin na mga ka-G-Lovers. Diba? Okay na. So, balik okay na, both left and right, meron na siyang audio. So, testing na lang.
So ayan na, okay na siya mga ka-G lovers, both left and right meron ng tunog. So parehas na to. So thank you very much. Sana meron na naman kayong natutunan sa tutorial natin na ito. Maraming salamat.